Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Siyang parang, alam mo yun, yung parang nandun ka sa state na iniisip mo kung totoo ba ito o hindi. Parang, ano ba ito? Parang pangungut ba to o what? Nandun pa rin ako, actually, sa state na yon until now. Actually, kanina, before pa ako pumasok dito, nag-check ulit ako, binasa ko ulit yung mga screenshots ng mga items na blanco. Tapos ni-research ko ulit kung ano yung mga sektor na, na hindi napunduhan ng mabuti, ano yung mga sektor that would be possibly ang corruption na mangyayari ay nandun nakapaloob. Tinignan ko ulit. Pero ang ano ko pa rin ngayon is parang, oh my God, is this really happening? Is this going to happen? All of these things in a matter of time? Parang, oh my God, sign na yung budget. So anong gagawin natin? Hindi ba ito kayang isalba? Yun yung mga tanong ko sa utak ko eh. Na parang ngayon, parang hindi ko pa rin siya alam mo yun, you're in that process of trying to internalize everything, pero you are in that state na nasa-shock ka pa rin. Ganun ako, I'm not kidding. Parang, oh my Alam God, mo, is this happening in kapansin-pansin the Philippines? na, Parang ganon, oo, ang dating ko, ang pakiramdam kapansin-pansin, ko. na hindi na lang talaga mga DDS ang nag-iingay. Unang-una, No, yung INC naman, hindi DDS yan kasi sumuporta yan no. sa Unity. At alam natin na yung INC, napakalapit ng founders niyan doon sa pamilya ng Marcos, no? Pero Mm. nagsalita sila, no? Doon sa aspeto na politikal na ginagamit nga ang Kongreso at saka mga walang katuturang mga bagay imbis na atupagin yung problema ng bayan. Pero makikita mo rin na yung mga dilawan at saka yung mga normally mga sip-sip buto sa presidente gaya ng Makati Business Club ay nagsalita dahil nga dito sa pagbaboy sa Oh, budget na hindi pa nila alam na nagkaroon ng fill in the blanks budget pala yan, no? At pero ang tanong ko nga ito 5 milyon ang nagpunta sa rally o nagkakaisang sambayan ng Pilipino, DDS, Dilawan at saka yung mga negosyante na mali na nangyayari. Anong tingin mo, Mother Dragon, anong tingin mo naman sa kasagutan ng gobyerno? No? Ang kasagutan nila ay tinanggal yung Zaldico na wala namang ibig sabihin yun dahil tapos na ang Kongreso, no? Tapos ng 19th Congress. No? So ano ang tingin mo ang naging kasagutan ng gobyerno? Ano ang dapat na maging kasagutan ng taong bayan doon sa naging kasagutan ng gobyerno? Okay okay naman, naman, okay naman. sis. Okay naman.
Kakayanin pa ba natin ang 3 taon na gaya nito, Marlica? Okay. Okay. Well, sige. Prof. Ana, well, anong tingin mo dun sa logic na abay ang agang pinapunta mga iglesia doon sa Quirino Grandstand pero ang programa ay alas 4 wala pang 1 oras natapos na ang programa, no? Parang parang may inaantay yung iglesia bago sila nagsimula ng kanilang programa eh. Ang inaantay ba nila eh kahit papaano eh magkakaroon ng mensahe ang administrasyon dahil alam naman nila na ito ay para sa kapayapaan at kapayapaan na ang bantay nanggagaling doon sa mga politiko, no? So sa tingin mo nabigo ba yung iglesia doon sa pag-aantay ng kahit anong mensahe galing sa administrasyon? At sa tingin mo ba eh katanggap-tanggap yung naging kasagutan na tinanggal lang si Zaldico? At anong tingin mo ang susunod na hakbang na gagawin ng iglesia matapos na linabas nila yung panawagan nila, kapayapaan, itigil ang pamumulitika, at upagin ang problema ng bayan, pero ang sagot ay tinanggal lang si Zaldico. Ano tingin mo ang susunod na hakbang nila? I think naman sa akin kasi, una-una lang sagutin ko lang kanina spoke yung sinabi mo, no? Sa akin kasi, ang issue ng national budget at saka yung controversy at the moment na, the budget is surrounding the budget, it's not an issue of DDS, to be very frank. It's an issue of every Filipino. Yun ang dapat malinaw dito eh. Huwag natin tong gawing na Duterte faction, this faction, that faction. No, it's not like that eh. This is an issue of every Filipino. This is an issue of the whole country. Kaya lahat tayo may pakialam dyan. In the very first place, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Ako nagbabayad ako ng buwis. My God, I'm not kidding. I'm studying, finishing my PhD, but still I'm paying taxes. So yun eh. Totoo naman eh. Yun naman talaga, lahat tayo. So na medyo minsan na lang ako na parang minsan kinukoin nila na hindi DDS lang yan. No, it's not. Try to, kumbaga sa ating mga kababayan, tignan niyo ng mabuti yung mga issues na tinatalakay. Kasi baka naman makita niyo na ito talaga ay talagang legitimate issue ng bayan at ng bawat Pilipino. That's one thing. On the other hand, yung sinasabi niyo, spokes, na matagal nga, nag-umpisa ata sila ng mobilization, maaga pa kasi nag-open tayo ng ating broadcast around 8 o'clock. Tapos marami na tayong nakikita na nagmarcha sila, nakakuha tayo ng mga footages, tapos may mga na-interview tayo na pumupunta na doon sa iba't ibang panig ng Pilipinas na magsasali sa rally at even dito sa Manila. So pero hinintay nila hanggang alas 4. Imagine that, from 8 to 6 o'clock actually to around 4 o'clock before yung official program or yung programa talaga na may mga nag-speech and all that, ay parang ang tagal, 'di ba? Tapos nagkaroon na ng mass up yung mga tao, iba-ibang parte ng ng Pilipinas. So ano yung basa ko doon? Ang basa ko kasi, I think ang pamunuan ng INC, kasi ito ay INC led naman talaga na January 13 na rally, na peace rally, is naghihintay sila ng sagot galing sa gobyerno before pa sila magsalita or before pa mag-start yung program. Hinihintay nila yun yung akin estimate kasi may tao tayo sa ground eh. So na-monitor natin eh. Tawag nito, ang tingin ko doon, parang hindi naman siguro sila magmo-mobilize ng ganito karami kung ang gusto lang nila mag-rally without any purpose. Of course there is, pero ang sinasabi ko nga, subtle ang message ng INC at ng rally na yon. Very subtle siya. Hindi siya yung outright. Parang binibigyan nila ng space at time ang gobyerno sumagot. Ano ang gagawin nyo? Ano ang sagot nyo sa mga issues na alam naman ninyo, kinahaharap at mamaya maririnig nyo. Parang gano'n ang tingin ko doon, na
walang nag-respond. I think nagkaroon ng response on the part of the palace the next day or nung gabi na. Tapos na eh. Kasi ano lang yan eh, by 6 o'clock tapos na eh. Ang 5:30 nga tapos na eh. So, very short ang program eh. At ilan lang nagsalita. Pero wala silang sagot. Well, in terms of verbal or statement, ang sumagot is I think si Bersamin the next day. Ngayon na lang nagsalita si BBM about the rally. Ngayong week na to or last week. On the other hand, ang nagkaroon ng session sa Congress, ang parang inalay nila at naging sacrificial lamb nila is si Saldico. Tinanggal nila si Saldico as committee chair ng appropriation, pero take note. Sino ang pumalit? It's the same banana, kumbaga. I mean, yeah, okay, tanggalin mo siya kasi mainit siya, palitan mo siya ng isa pa. But look, is there a difference between the two? Probably there is in terms of degree, but still the same. So anong klaseng sagot 'yon? Kasi from what I know, may hinihintay na sagot ang INC eh. Ang tingin ko may hinihintay sila. Na tingin ko hindi na ibigay at this time. And I'm not sure if the current government understand the dynamics of all of these things at the moment. So kung ano ang susunod na mangyayari, hindi lang yan nasa kamay ng INC. Nasa kamay yan ng bawat Pilipino. Kasi feeling ko there is an answer na hinihintay nila na kung saan yung sagot, ang pagpapalit kay Saldico, hindi yun yung sagot na hinihintay nila. Hindi yun eh. Yun ang tingin ko eh. At Definitely. alam mo, siguro na alam yung dalawa kung anong ibig kong sabihin. Oo. So yun. Well, ngayon, walang sagot naman, sa hinihintay. Oo. Tama, so, parang hindi yan yung sagot na inaasahan ng INC. Hindi yan ang inaasahan. Paliwala nga yung nangyaring sagot kasi nga wala na namang gagawin ng Committee on Appropriations sa susunod na kongreso na yan dahil matatapos na itong 19th Congress. No? Oo. Now, pero Maharlika, kanina nabanggit mo na may sinabi ang presidente kagabi sa militar. At ito ba ay isang, una, doon sa mga hindi nakapanood, ano ba yung sinabi ni Pangulo, dating Pangulong Duterte kagabi, doon sa panawagan niya sa militar nung nagkaroon ng expose ito si Kong Ungab na fill in the blanks ang ating budget. At sa tingin mo ba ito ay illegal sa ating kasaysayan dahil nagkaroon na tayo ng EDSA 1 at EDSA 2? Well, lahat ng abogado na nagsalita, like you, like Attorney Vic Rodriguez, sinasabing illegal ang ginawa nilang pagblanko nitong mga items na ito. And also ang binanggit ni Pangulong Duterte, hinahanap ko lang dito, no? Na parang sabi niya, do not F the people of the Philippines. Magkagulo tayo niyan. Nandyan yung military, pati police. Hindi papayag ng ganon. I know them. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise, sabi niya. Hindi ko alam ba't ako. But anyway. So, nagbigay ng babala na ang presidente, no, na baka maulit muli ang kasaysayan, no? Oo. At kung mapapansin mo nga, no, yung kasaysayan parang nauulit kasi nung EDSA 1 at EDSA 2, doon din nagsalita yung mga konserbatibong mga negosyante ng Makati Business Club. Parang yung Makati Business Club, yan yung sukatan kung talagang puputok na yung bulkan. Oh, yes. Kaya hanggat maaari, yung mga mayayamang negosyante, hindi yan papalag sa gobyerno, no? Ang gusto nila picture-picture kasama ang presidente at ang first lady, no? Pero pag pumutok na yan, ibig sabihin, hindi nakakayanin, no? So, anong tingin mo sa crystal ball mo, Maharlika, bago natin napakinggan yung ating mga kababayan? Ang daming mga nakapila na, no? Si Rose Solid Maharlika, mukhang tingin ko, yan yung number 1 na nakapila dahil nagsimula tayo, nakapila na yan, no? So, anong fearless prediction mo, Maharlika? Papalag na ba ang taong bayan? Ako ba? Sorry. Oo. Dapat talaga totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi, dapat talaga talagang ngayon pa lang early demise na sila, mawala na sila sa mundong ito.
Matunaw na sila. Yun ang gusto ko Alam mo, mangyari. kaya kita tinatanong ng ganyang mga bagay dahil nasa Amerika kayo. Yeah. Dapat talaga magurgur na silang lahat. Oo. Maglaho na sila ng bonggang-bongga. Kasi sobra na yung ginagawa nila kawawa yung mga Pilipino Oo nga, no? Parang... Anyways, Spokes Ana, mga kababayan natin, no, na ang daming nakapila ngayon, no? Mag-restart lang ako kasi ang daming, talagang sobrang nag-i-echo ko Babalik ako. Ayusin mo na lang. Ayusin mo muna. Tama ba ako, Prof. Ana, nang unang sumali sa atin itong si Ross Solid Maharlikan? Siya ba? Yes, ay mamaya. Before anything else, mag-ano lang ako, bigay ko ng guidance sa ating mga kababayan, no? Na nandito sa Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Lahat po kayo may pagkakataon makapagsalita at makapagpahayag ng inyong mga saloobin at damdamin. Ang ano lang natin is, itaas nyo yung kamay nyo, mayroong icon para magtaas ng kamay, and then makikita ko siya, tapos i-recognize namin kayo, and you will be given around 2 minutes to speak para mailabas nyo ang inyong saloobin sa mga issues, lalo na dito sa 2025 national budget. At kung ano ang tingin nyo na, after the 13th rally, ano yung tingin nyo mga susunod na possible na mangyari. Given sa dami ng issues na kinaharap ng bayan, sobrang critical at sobrang nakakaapekto sa atin bilang mamamayang Pilipino. Lalo na yung nangyaring expose kahapon ni President Rodrigo Duterte at ni Congressman Ungab. So right now, folks, since wala pa si Sis Maharlika, tawagin siguro muna si Rose Solid Maharlikan. Rose, you can unmute. Kaya mo nang mag-unmute si Rose? Opo. Can you hear me po? Okay. Yes, loud and clear. Okay po. Magandang hapon o umaga dyan sa iyo, Maharlika, sa inyo po, Prof. And Spokes Harry. Napakasimple lang po ng aking sasabihin. Ako po ay taxpayer. Isa po akong magulang. At di ba po, nasa rally din po ako, tayo ay nag-vlog doon at marami akong na-interview. Totoo po yun, Spokes Harry. Meron po ata silang inaantay. Kasi Sabado pa lang, yung iba doon ay nandun na po. At tapos napakaikli po ng programa. Di ba po? Hindi na nga po ako masyado nakaakyat sa live dahil yung yung signal issue. Pero lahat po ng mga nakausap ko doon ay parang may inaantay sila. Ang sabi niya, gusto niya sana magkasundo. Yun po yung word nang lagi pong may tatanungin ako. Yun po yung sinasabi nila, sana may magkasundo at mapakinggan tayo. Yun po ang lagi nilang sinasabi. Anong tingin mo? Ano ang dapat na susunod na hakbang ng taong bayan matapos na parang hindi napakinggan ang daing at kahilingan ng Iglesia ni Cristo at ng napakadaming kababayan natin? Actually, masaya naman po nung nagtapos yung ating programa ng INC doon. So, saksi po ako doon. Yung pag-exit ng lahat, naging successful. However po, sa tingin ko, dapat po magsama-sama na po regardless kung anong reliyon. Kung makaano ka man, kung DDS ka or what, ito po ay para sa Pilipino na. Sa atin na po, para sa future po ng mga anak natin. Lalo po ako, 3 po anak ko, Spokes, Prof. Ana, alam ni Maharlika yan, ni Claire. So that's why ako ay kusa na binibigay ko ang oras ko at sinasama, nais ko talagang sumali sa mga ganito at magpanawagan sa lahat. Kasi po hindi po lahat ay may social media . Kaya po minsan yung iba bumababa ako sa palengke, nagtatanong-tanong ako . Nagsa-survey po ako, Spokes. Hindi po lahat ay may social media, hindi po lahat nakikita yung ating ginagawa. At hindi po naman po lahat ang traditional media, hindi po pinapalabas ang totoong saloobin ng taong bayan. At doon po ako nanggigigil. Doon po ako nanggingit-ngit. Salamat, Rosa. Hindi ka lang ang isang nangingit-ngit. Nanggigigil na po. Milyon-milyon tayong nangingit-ngit ngayon na sila lang ang
tasa ngayon, no? Samantalang karamihan sa atin naghihirap. Nag-hi nga Opo. pala sa atin si Cherson, no? Doon sa mga text niya. No? So anyway, maraming salamat, Rose. No? Prof. Ana, sinong susunod nating Your Thank you Honor po. na tatawagin? Salamat, Your Honor. Ang susunod po natin na tatawagin is si Samsung SM1 146P. Please Samsung? unmute po. Oo, yan. Yan. Magandang hapon po, May 2 Prof. minutes Ana. po kayo. Opo. Magandang hapon po, Prof. Ana at Attorney Harry. Magandang hapon. Kasama rin po natin si Maharlika. Inayos lang yung kanyang sound system. Madam Harlika, magandang hapon dito sa Pilipinas. Mm-mm. Magandang kung anong oras sa buong mundo. Ganito lang, kahapon, unang bukas ko ng internet ko sa umaga, nakita ko yung expose ni Maganto na 777, 30-30-30. Matutulong pa Yes, sana yung kung 30-30-30. Opo. Ano po yung 30-30-30? I-explain nga po. pag nag-host ka ng isang sorte, meron kang 30 million sa akap, may 30 million ka sa tupad, may 30 million ka sa AX. 90 million. Ang galing. Oo. Maliban pa dyan, sabi ni Maganto, ni Mayor Magalong, sorry, pati pala yung mga medical mission dyan sa mga distrito, ang kontraktor, sila na, sila pa ang supplier. Mm. Correct, correct. Ang kwento niya Talagang- yung mga diyan sa ano bang kali yan sa yung packet ng Baguio, Cannon Road, no, yung mga nilalagay na net. Sila na kontratista, sila pa ang supplier. Oo. Opo. Pati yung mga medical assistance, kinonvert nila into medical mission na sila pa rin ang nagsusupply ng gamot, sila pa rin lahat nag-overprice pa sila sa gamot, parang ganon. So lahat talaga wala nang pinapakawalan kahit maliliit, ultimong para na talaga sa tao, kinukuha pa rin. Grabe na. Ano pa Anong nga? tingin niyo dapat gawin natin, Samsung SM? Dapat talaga magising na tayong mga Pilipino. Tama na at i-expose natin itong mga kalukuhan nila, kanilang pangangamkam sa pondo ng bayan. At ito pa, meron akong isang nabalitaan. Merong isang, sana hindi ito magkatotoo, sana hindi ito totoo, pero ang nagsabi mismo sa akin, yung pinaka-trusted ng isang kandidato. Kasi itong kandidato na ito, very, very, very close sa Malacanang. Very close siya na sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na konsihal o sa kanyang linya na huwag na kayong mangampanya, sitting pretty na lang kayo, antayin na lang natin ang proclamation natin sa Mayo. So, yun po ang isang nakakakabat, isang nakakakilabot na expose na sinabi sa akin ng isang pinagkakatiwalaan ng isang kandidato. Parang Nakakabahala talaga yan, no? Kasi parang sa issue na yan. umaasa tayo na magkakaroon ng kahit paano boses ang taong bayan sa eleksyon, pero yun Oo. nga nung huling eleksyon, ang sabi ni Attorney Glenn Chong, no? Bencho. Kinausap ni Lisa Araneta Marcos yung Smartmatic, no? At talaga naman alam natin kung ano yung pakay na pag-uusap nila. Tapos ngayon, abay, Korean company, sino kaya namili nito, no? At na-disqualify na nga yung Smartmatic, no? So parang iisa lang ang namili kung sinong dapat magbibigay ng mga automated machines natin ngayon. Madam Harlika, anong take dito sa sinabi ni Sung na parang tapos na, luto na ang resulta ng eleksyon natin? Well, posible talaga yan kasi
kitang-kita mo naman kung paano nila manipulahin. Katulad na lamang sa first district ng Leyte. Wala nang kalaban si Tambaloslos. Dinisqualified Opo. yung kanyang mga kalaban doon, ano? So, Opo. yan ay malinaw na talagang malinaw pa sa sikat ng araw yung pandaraya talaga. So, hindi naman nakakagulat yon, no? Yung sinabi mo, sir, na posible talaga yon na manipulahin nila. Dahil ginawa na ni Lisa Marcos yan eh. Based nga doon sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na, pinresent nga yan dito sa Amerika at nagkaroon ng settlement ang One American News between Smartmatic, and I believe isa sa mga testimonya ni Attorney Glenn Chong ang reason kung bakit nagkaroon ng settlement ang One American News at Smartmatic dito dahil sa kanyang testimonya na nagkaroon talaga ng dayaan nung mga nakaraang taon at nung 2022. So, hindi yan malayo na mangyari yan. Kaya talaga dapat maging vigilant tayo at kung pwede nga, wala ng eleksyon eh. 'Di ba? Kung pwede nga, mawala na yung mga bangag para magkaroon tayo ng transformation, 'di ba? Mayroon tayong mag-transition tayo to a new, what do you think, spokes? Parliamentary? Ako kasi, yung masisave natin ang pera pag mawala na yung kongreso na yan eh. Ang budget nila ngayon 40 billion. Ang kita nila sa infra na 50% ng 1 trillion is 500 billion. O biro mo, mawawala na ang masisave natin 540. Meron pang akap na 28. O edi halos sa 500 ano na yan, 450, no? So parang dami natin magagawa dun sa 450 billion, no? Pero Prof. Ana, alam ko meron ka rin kwento dyan sa automated cheating eh, no? Na parang pareho rin yung narinig mo na petik-petik na lang daw ang mga bata ng Malacanang, antayin na lang ang proklamasyon. May ganun yung kabang narinig din na kwento? Oo, itong kinikwento ngayon ni nung ating Your Honor is quite the same. Yung